Ang ating ebanghelyo ngayon, Miyerkules, January 24, ay mula sa sulat ni San Marcos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya ay sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang may pandinig." Nung nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at nagpatawad sila." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos, at ang mga binhi namang nalalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit, hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay mula kay Sister Angelo Marco. Nagbago ka na ba? Maaaring ang iba sa atin ay rinding-rindi o umay na sa ating gospel reading ngayong araw. The parable of the sower. Yan na naman, wala na bang bago? Alam ko na yan, ay marahil ang naiisip ng iilan sa atin. Pero totoo naman, pareho pa rin naman ang salita ng Diyos. Ang million-dollar question talaga dito ay nagbago ka na ba? Baka naman parehong uri pa rin ng lupa ang puso mo hanggang ngayon. Ang puso mo ba ay mabuting lupa at nagbubunga? Naisip kong maaaring hatiin sa dalawang proseso ang pag-reflect sa ating gospel reading ngayong araw. Una,
Alamin kung ang puso ba natin ngayon ay isang lupang mabato, mababaw o matinik. At pangalawa, paano natin mas susumikaping maging mabuting lupa at mamunga ang ating mga puso. Kaya siguro paulit-ulit at hindi nagbabago ang salita ng Diyos ay upang maipakita at maipaalala sa atin na paulit-ulit tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang magbago. Paulit-ulit niya tayong hinihintay na buong pusong buksan ang ating mga buhay sa Kanyang salita. Paulit-ulit niya tayong kayang patawarin sa ating mga kasalanan na nagiging dahilan kaya hirap siyang matamnan ang ating mga puso. Naway paulit-ulit nating suriin ang ating mga puso at tanungin ang ating mga sarili sa bawat araw nang nagbago ka na ba? Manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.